lahat na natamaan, natapakan ng Duterte administration nagsama-sama. Siguro tinatawagan ko rin ang Supreme Court. Yes. You guys should watch this. Because this is a total desecration of justice. So, nakakagulat na pinagkakagastusan ng pera ng administrasyon na ito, lahat ng pamamaraan para sikilin ang karapatan ng bawat Pilipino. Doon sa tinatawag na mukhang pinangahawakan ito ng PNP that there is a Duterte Kibuloy criminal group. Mamalo, please, your analysis. Well, kay Rick, sa tingin ko naman yan lahat ay politika. Si Senator Hontiveros, naghahanda yan sa 2028. Yung mga pulahan, nalagasan sila ng midterm ng 2019 at yung 2022, kumonti sila dahil sa programa rin ng LCAC. So makikita mo lahat na natamaan, natapakan ng Duterte administration nagsama-sama. Tama. Tama. Pero ang natatawa ako, itong ginawa nila, this is a perfect storm. Correct. Why? Kasi hindi inaakala ng tao na kayang harapin ng komunidad ng Kingdom of Jesus Christ. Ang sabi nila, may baril daw. Di ba tiningnan naman nila yan sa firearms ng PNP. Sinorender na. Sino ang humarap sa kanila? Makikita mo, yung mga miyembro ng simbahan ang humarap. Karamihan bata at mga babae. Pangalawa, ang sabi nila, nagtatago daw, may tinatago. Di ba? Mali na nga yung dalan yung warrant of arrest. Abay, namasyal ka at tiningnan mo. Tapos nanira ka pa ng property. Tama ba yun? Ito ba ang nararapat sa ating katarungan? Siguro, tinatawagan ko rin ang Supreme Court. Yes. You guys should watch this. Because this is a total desecration of justice. Yes. And the judicial system is not working correctly. Nagpadala kayo ng ang Pasig Court, nagpadala ng warrant of arrest. Wala namang kasama dyan na search warrant. Maghahalughog ka ng iba't ibang lugar na pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ at talagang titingnan mo. Di sana nag-declare na lang kayo ng martial law. Tama. Alam mo, ang nakakatawa dito sa administrasyong ito, hindi kaya ng Pangulong nakaupo na gawin ang ginawa ng tatay niya. Kasi ang tatay niya, ginawa niya constitutional dictatorship. Di ba? Ito, sa tingin ko, hindi kaya ng isip na Agree. gawin yung nais niyang gawin. In the guise of democracy, you have a police state now in Davao City. Agree. Nakakalungkot yun. Dahil imbis na ginagamit yung mga pulis na yan at mga SAP sa dapat na gamitan, ginagamit sa pagtuhog sa isang tao. Ano ba nangyari kay Batnag? Ano ba nangyari kay Teves? Diba? Ang dami sa order of battle ng PNP. Ano ba nangyari doon? Ano ba nangyari doon sa illegal drug seize? Diba? Wala na tayong kwentuhan doon. So, para mo simulan ng ganitong mga pagkilos, medyo nakakabahala. Tama. Dahil certainly, kung hindi ito babanggitin sa SONA, talagang ibang mundo ang ginagalawan ng Pangulo ngayon. Dahil ito, talagang pinapakita sa lahat. Kung hindi ka amin, titirisin ka namin. Tama. Kung ikaw batikos ng batikos, gugulatin ka namin. Katulad na lang again nung threat na aalsin ang mga websites ng kung sino-sino. Nakakakuha niya, nakakagulat dahil mismong isang kilalang operator nasa grupo ng First Lady. Ang daming linoko niyang mga politiko pero nasa kanila. At anong ginagawa?
gumagamit ng bots Tama. to depress engagement and reach. Kasi hindi na nila kayang i-take down ng i-take down. So, nakakagulat na pinagkakagastusan ng pera ng administrasyon na ito, lahat ng pamamaraan para sikilin ang karapatan ng bawat Pilipino. Alam mo kaya ako nalulungkot ka, Eric? Yes, ma'am, go ahead. Ikaw 126 Independence Day natin sa Yun. Wednesday. Yan pa, ma'am. Di ba, nangyari ito Lunes, 2 araw bago ng ating independensya. Nag-release ng Memo Circular 52, 3 days. 3 days before. Napirmahan nyo ng June 4. 3 days bago ng independence natin. Ganun na lang bang pagkabastos nyo sa ating independence na sineset aside nyo ang kasarinlan at ang kasaysayan ng mga Pilipino? Nakakalimutan nyo na ba na ang pagkilos na ginagawa nyo is a reflection Yes. of those 125 years? Yeah. Sana pinapasok niyan sa kokote nyo, hindi lamang kapangyarihan ang pwede nyong panindigan. Pero ang kasaysayan na supposedly na gusto nyong ayusin ang ligasiya ng inyong tatay ay halang dyan sa ginagawa nyo. Ma'am, may tanong dito. May prinsipyo po sa governance and even in the organization na tinatawag na respondeat superior. Ibig sabihin, command responsibility. Do you agree that the primary command responsibility must be accounted to Marcos Jr. as President, Benhur Abalos as DILG Chief and Supervisory Authority sa PNP at si PNP Chief General Marbil, at dapat sila ang unang kasuhan dito sa ganitong lantarang paglapastangan sa proseso ng korte at pati sa proseso ng mga batas at katarungan natin? Oo ka, Eric. Kasi hanggang ngayon nagbibilang nga ako ng ilang oras na Bakit hindi kayo nagsasalita? Bakit hindi nyo in-explain sa bayan? Ano bang nangyari? Nagkamali ba sa order nyo? Madali kayong mag-remove ng mga tao kahit walang rason. Hindi nyo lang sila gusto. O ba hindi kayo let the axe fall where it should fall? Correct. Bakit hindi nyo i-discipline itong mga ito? Dahil kung pababayaan mo yan, imaginein mo ilang ganyan ang mangyayari sa atin sa susunod na 4 na taon. Matagal-tagal pa naman yung 4 na taon. Kung ganyan ng ganyan, mag-declare ka ng martial law ng klarado sa bawat tao. Tama. Ano ba ang aming kalayaan? Ano ba ang aming karapatan? Kisa yan naghuhulaan tayo, tapos ang alam namin, demokrasya tayo, pero sige kayo ng paninikil ng karapatan namin. Ma'am, ngayon po habang nag-i-interview ko sa iyo, si Raul Manuel at ang Kabataan Party ng Communist Party recruiter ng mga NPA na siyang nagpapakalat nitong intriga ng Duterte-Kibuloy clique ay nagpipiesta at naglalantad ng placard na dapat hulihin pati si Duterte, hindi lang si Kibuloy, at nagpipiesta sila at lumalabas kung kanino ang pakikipagsabwatan nagmumula. How do you look at this very strange alliance sa pagitan po ng mga Marcos na pinatalsik at nilabanan ng mga komunistang terorista noon ng tatay niya, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pinsan at asawa, kasabwat at kapanalig nila at operatiba nila ang mga CPP, NPA, NDF, lalo ng urban and party list operatives, kasama pati mga dilaw na dinurog ng mamamayan sa kanilang bulok na estilo ng politika, nire-revive po nila lahat ng mga ito. How do you look at this kind of conspiratorial aggregate ng mga gustong wasakin ang ating demokrasya gamit ang pagkukunwari ng demokratikong gobyerno nila, subalit nilulupig ang pag-iral ng political opposition and democracy in the real sense? Mamalo. Well, Eric, ako hindi na ako nagugulat dyan. Kasi lahat yan tactical. Lahat yan pumupunto sa 2028. Lahat yan ayaw ng Duterte na mananalo sa 2028. Hindi ko nga maintindihan, parati kong sinasabi, natatakot kayo sa multo, wala pa naman desisyon, di ba? Yes. Pero yan, makikita mo, may tsansa silang balikan si Presidente Duterte. 6 na taon silang nagtiis. So ito, parang free for all. Lahat tayo magsama-sama
para durugin ang Duterte. Ganun kasimple lang yan. Politika lahat yan. At the end of the day, kung walang Duterte, magagawa nila ang bawat isa. Ang CPP-NPA, they can recruit, they can regroup, and they can go together. Ang mga dilawan, they can probably reposition the Liberal Party if that is their plan. Ang mga makamarcos, mas madaling masustain ang susunod. Tandaan natin lahat ng galawan sa 2028, tinitingnan rin ng kasalukuyang administrasyon sino ang proprotekta sa akin. Makikita natin ang pagprotekta sa Pangulong Marcos ngayon ay sa tingin ko nasa linya ng pamilya. Tama. Dahil sinong politiko ang tatayo sa 2028 at sasabihin, okay ang mga Marcos. Sino? Sa paggamit ng ayuda, nakita natin ang mga storya ng ating kababayan, no? Sa paggamit ng budget, sabi 83% of the budget of the Philippines has been released, wala pang second semester, second quarter. So magtataka ka, ang paggamit, ang paglustay sa cash ng taong bayan kuminsan nakakahinayang dahil pwede namang gawing tama, pwede namang wag babuyin ang mahihirap, pero ginagawa nila. At makikita mo ang pag-ikot, again, political. Bakit sa Mindanao? Dahil mababa ang ratings. Yes. Bakit hindi pumunta sa Davao City? Dahil ayaw niya. Dahil nandyan ang mga Duterte. Ang nakakalungkot, ang kanlaon sumasabog. Correct. Diba? Ay, itong Pangulong ito, hindi pumupunta sa mga lugar na may krisis. Agree. Hindi ko alam kung bakit. Meron ngang iba nagfe-fake, may mga ibang politiko nagfe-fake ng kanilang pagtulong, pero ito talagang outright hindi niya pinupuntahan. Nangyari yan ng ilang bagyo at nangyari yan ng ilang earthquake. So ang nangyari lang, nag-command conference sa NDRRMC, and that's it. Nakakalungkot dahil sa 2 taon nakita natin ang ayaw natin na pamamahala. Nakita natin ang ayaw